Agad na tinanggihan ni Locke ang kanyang palagay, pero iniisip ni Sellis na nagsisinungaling siya. Nagtataka siya kung paano siya ganun kasigurado, kaya ipinaliwanag niya na mayroon siyang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Una, itinuro niya na naghintay si Goren na umalis ang kanyang asawa bago inimbitahan si Locke na pumasok. Pangalawa, iniisip niya na masyadong masaya ang kanyang ama na makita si Locke, kahit na dapat kaibigan lang ito. Sa wakas, naaalala niya kung gaano kabalang nag-alala ang kanyang ama para kay Locke nang hindi ito nagpapakita. Habang naiinis si Locke sa labis na pag-aalala ni Goren, iniisip ni Sellis na masyadong nagmamalasakit ang kanyang ama para hindi ito maging miyembro ng pamilya. Nang marinig ang mga delusyon ni Sellis at kung paano nag-away sina Goren at ang kanyang asawa, nagtataka si Locke kung ang buong pamilyang ito ay may sira sa ulo. Napansin niya ang punong butler na nakatitig sa kanya na parang may galit. Upang maiwasan ang kanyang galit, sinubukan ni Locke na kumbansihin si Sellis na hindi siya ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid. Ipinaliwanag niya na labis na nag-aalala si Goren dahil 15 taon na siyang nakikipaglaban sa mga mapanganib na demonyo. Gayun din, sinabi ni Locke kay Sellis na mukhang mas bata siya kaysa sa tunay na edad niya, kaya inisip niyang anak siya ni Goren. Nang marinig ito, siya ay napahingal, at inisip ni Locke na sa wakas ay naabot na niya siya. Gayunpaman, binago lamang ni Sellis ang kanyang katayuan mula sa nakababatang kapatid patungo sa nakatatandang kapatid. Matigas na sinabi ni Locke sa kanya na hindi siya ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa pagkakataong ito, tumanggi siyang makinig sa kahit anong sasabihin niya. Habang nagsisimulang kumilos si Sellis na parang mayabang na nakatatandang kapatid, nagpasya si Locke na ipakita ang kanyang adventurer card at ipinaliwanag na kung siya ang anak ni Goren, ibabahagi niya ang apelyido nito. Pagkatapos tingnan ito, nagpasya si Sellis na marahil ay iniwan ni Goren si Locke upang protektahan ang kanyang dangal bilang isang lalaki, na labis na nalungkot na iniwan si Locke ng kanyang sinasabing ama. Nangako siyang kausapin si Goren upang kilalanin ang kanyang anak. Sa harap ng matigas ang ulong batang ito, nagsisimula ng mawala ng pag-asa si Locke para sa pamilya ni Goren. Sa huli, inalis niya ang spell ng proteksyon mula sa kanyang adventurer card, na nagpapakita na siya pala ang Great Sage Locke at isang S-rank na adventurer. Tabinghanga si Sellis sa mga credential ni Locke, ngunit dahil sa kanyang murang edad, iniisip niyang ang dakilang mahiwaga ay kapatid pa rin niya. Binanggit niya na ang estatwa ni Locke ay kamukha ng kanyang ama, na lalo pang nagpagalit sa kanya. Matagal bago tuluyang makumbinsi ni Locke siya na hindi siya pamilya nito. Sa huli, humingi siya ng tawad para sa kanyang dating katigasan ng ulo. Si Sellis mismo ay umamin na maaari siyang maging matigas ang ulo, pero sa tingin ni Locke ay kulang pa yon. Ngayon, talagang nauunawaan niya kung bakit labis na tumutol si Goren na payagan siyang maglakbay mag-isa. Sa kanyang matigas ang ulo na kalikasan, ang batang ito ay laging napapahamak. Gayunpaman, iniisip din ni Locke na ang kanyang katigasan ng ulo ay maaaring maging isang positibong bagay. Sa tingin niya, si Sellis ay may malaking lakas ng loob at matibay na paninindigan, na makakatulong sa kanya na manatiling matatag sa mga mahihirap na panahon. Alam ito, nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon na maglakbay. Nalaman ni Locke na lihim nang sumali si Sellis sa guild ng mga adventurer, kaya dinala niya ito upang makagawa ng isang misyon kasama siya. Matapos kumuha ng E-rank na misyon mula sa guild, tumungo sila sa isang gubat para sa kanilang layunin. Sa daan, nasisiyahan si Sellis sa pag-explore ng likas na tanawin. Pinagmamasdan niya ang mga puno sa paligid at naligo sa isang ilog na sariwang tubig, nag-e-enjoy sa kanyang buhay. Pagkatapos ng kanilang pahinga, pumasok sila ng mas malalim sa gubat upang hanapin ang kanilang layunin. Sa wakas, narating nila ang target na nayon. Doon, nalaman nila mula sa mga taga-Bukirin na isang kaina-hinalang bilang ng mga mitolohikal na halimaw ang nakita sa mga kalapit na lugar, kahit na ang mga halimaw na ito ay malalaki at makapangyarihan. Sa hindi malamang dahilan, walang namamatay kapag nakakasalubong ang mga ito. Nang marinig ito, naisip ni Locke na may kakaiba sa misyon. Kung talagang may grupo ng makapangyarihang mythical na mga halimaw na nagwawala sa lugar, hindi kailanman ibibigay ng guild ang misyon na ito sa mahihinang E-rank na mga adventurer. Sa halip, dahil alam nilang hindi pumatay o nasakta ng mga halimaw ang sinuman, malamang na iniisip ng guild na peke ang mga halimaw na ito. Hindi naiintindihan ni Sellis kung ano ang ibig sabihin nito, kaya ipinaliwanag ni Locke na may isang tao lamang na lumilikha ng mga ilusyon ng mga mythical na hayop.
Di nagtagal, pumunta sila sa lugar kung saan iniulat ang mga halimaw. Pagdating nila, isang dragon ang lumitaw mula sa wala, umuungal ng malakas upang ipakita ang kanyang presensya, habang mukhang napakatunay. Ang pagngangalit ng dragon ay nagpalipad ng malaking ulap ng alikabok sa hangin. Nang makita ito, nagsimulang magduda si Sellis kung ang halimaw ay isang ilusyon lamang. Pinatotohanan ni Locke sa kanya na sa kabila ng itsura nito, ang dragon ay walang aura ng isang tunay na mitolohikal na halimaw, kaya't nakumpirma ang kanyang mga naunang hinala. Matapos sabihin kay Sellis na magiging ligtas siya laban sa dragon, hinikayat niya itong labanan ito. Tumakbo siya patungo sa dragon na sinubukang hampasin siya gamit ang buntot nito. Ipinagpag ni Sellis ang atake ng may malaking liksi at tumalon sa likod ng nilalang. Pagkatapos, nagsimula siyang tumakbo patungo sa ulo ng dragon. Habang umuungal ang nilalang sa inis, sinubukan niyang itusok ang kanyang espada sa ulo nito. Gayunpaman, hinaharangan ng dragon ang kanyang espada gamit ang mga pangil nito. Sellis ay umatras at sinubukan muli, ngunit patuloy itong humaharang sa kanyang mga atake kahit ano paman. Habang pinapanood ang kanyang laban, inamin ni Locke na si Sellis ay isang tunay na B-rank na mandirigma sa kabila ng kanyang pinangalagaang pagpapalaki. Gayunpaman, nagulat siya na kayang pisikal na harangin ng dragon ang kanyang mga atake kahit na ito ay isang ilusyon. Karaniwan, ang isang ilusyon ay hindi kasing makatotohanan nito sa halip na isang regular na spell ng ilusyon. Ang dragon ay tila isang napakalaking, halos solidong pader ng mana. Dahil sa nakatuon nitong kalikasan, ang mana ay talagang kayang harangan ang mga atake ni Sellis. Habang patuloy na nagmamasid si Locke, tila naiirita ang dragon kay Sellis. Inilalayo nito ang ulo nito, naghahanda ng isang puting mainit na bola ng apoy sa bibig nito. Pagkatapos, pinaputukan nito si Sellis ng fireball, na nag-uumapo sa sakit habang gamulong palayo. Nakita ito, kaya't nagpasya na si Locke na makialam. Lumutang siya at inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng dragon, kinokopya ang teknik na ginamit upang likhain ito. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang draining touch upang maabsorb ang lahat ng mana sa loob. Matapos talunin ang dragon, sinabi niya kay Sellis na tumigil sa pag-ikot na parang nasusunog siya. Tumayo siya, napagtanto na ang mga apoy ay hindi naman talaga totoo. Ipinaliwanag ni Locke na ang pakikipaglaban sa isang ilusyon ng direkta ay palaging magreresulta sa kabiguan. Naiinis si Sellis, nagtatanong kung bakit hindi siya binalaan ni Locke ng mas maaga. Tinanong din niya kung paano labanan ang isang ilusyon, kaya sinabi ni Locke na kailangan niyang talunin ang illusionist. Gayunpaman, dahil karaniwang nagtatago ang mga illusionist, mahirap hanapin ang kanilang lokasyon, sakaling hindi niya mahanap ang target. Ang tanging natitirang pagpipilian ay tumakbo. Nang marinig ito, nagalit si Sellis, dahil ayaw niyang tumakbo matapos mag-aksaya ng napakaraming pagsisikap. Pinapaalalahanan siya ni Locke na kung may nakatagong illusionist na nagdesisyong saktan siya, talagang mamamatay siya. Nang marinig ito, inamin niya na mas mabuti talagang tumakas kaysa mamatay. Ipinaliwanag ni Locke na ang pakikipaglaban sa isang ilusyon ng harapan ay palaging magreresulta sa kabiguan. Naiinis si Sellis, nagtatanong kung bakit hindi siya binalaan ni Locke ng mas maaga. Tinanong din niya kung paano labanan ang isang ilusyon, kaya sinabi ni Locke na kailangan niyang talunin ang illusionist. Gayunpaman, dahil karaniwang nagtatago ang mga illusionist, mahirap hanapin ang kanilang lokasyon. Kung sakaling hindi niya mahanap ang target, ang tanging natitirang pagpipilian ay tumakbo. Nang marinig ito, nagalit si Sellis, dahil ayaw niyang tumakbo pagkatapos mag-aksaya ng napakaraming pagsisikap. Pinapaalalahanan siya ni Locke na kung may nakatagong illusionist na nagdesisyong saktan siya, talagang mamamatay siya. Nang marinig ito, inamin niya na mas mabuti talagang tumakas kaysa mamatay. Pagkatapos, humarap si Locke, alam na naroon pa rin ang ilusyonista. Tinawag niya ang kagubatan at hiniling na ipakita nila ang kanilang sarili. Dahil hindi naman sinaktan ng taong ito ang sinuman gamit ang kanilang mga ilusyon, nangako si Locke na pakikitunguhan sila ng mabuti. Matapos maghintay ng kaunti, wala siyang natanggap na sagot. Pagkatapos, binalaan niya ang ilusyonista na imbestigahan niya ang bagay na ito sa pamamagitan ng puwersa dahil siya ay nasa isang misyon. Sa wakas, lumabas ang boses ng ilusyonista. Ipinaliwanag niya na may binabantayan silang mahalaga sa gubat. Tinanong ni Locke kung hindi ba nila kayang ilipat ang kanilang mahalagang bagay, kaya't inamin ng ilusyonista na mahirap ilipat ito.
Nang marinig ito, tumango si Locke. Dahil ayaw niyang masaktan ang mga ari-arian ng isang inosenteng tao, hindi siya nagmamalasakit kung magtatapos ang misyon sa kabiguan. Nang marinig ito, labis na nagalit si Celis. Pinapaalalahanan din ni Locke ang illusionist na kung kanselahin niya ang misyon at bumalik, magpapadala lang ang guild ng ibang mga adventurer para lutasin ito. Gayunpaman, maaaring hindi kasing bait ng iba pang mga adventurer, kaya baka pilitin nila ang illusionist na ibulgar ang kanyang lihim. Nang marinig ito, sa wakas ay pumayag ang illusionist na ipakita sa kanya kung ano ang kanyang binabantayan. Sa kanyang tagwan, isang kakaibang vortex ang bumukas. Pagkatapos, lumabas na sa liwanag ang batang may kapo. Nang makita ni Celis ang mga pangil sa kanya, nagulat siya, kaya mabilis itong tinakpan niya. Samantala, hindi alintana ni Locke ang kanyang lahi. Sa halip, pinuri niya ang batang lalaki para sa kanyang napakahusay na ilusyon na spell. Matapos siyang pasalamatan para sa papuri, ipinakilala ni Locke ang kanyang sarili bilang isang karaniwang F-rank na adventurer at ipinakilala din si Celis. Ipinaliwanag ng bata na ang pangalan niya ay Luke Ira, at siya ay kabilang sa lahi ng mga Fiend. Sa mahinang boses, tinanong ni Celis si Locke kung maaari ba nilang pagkatiwalaan si Luke Ira, dahil ang mga Fiend ay masasamang nilalang. Gayunpaman, itinatama ni Locke ang kanyang maling akala. Bagaman ang mga Fiend ay mga nilalang na may malaking mana, ipinaliwanag niya na sila ay mga mapayapang mage na mas pinipiling umiwas sa labanan. Pagkatapos ay tinanong niya si Luke Ira na ipakita sa kanya ang bagay na sinusubukan niyang protektahan. Tumango siya at sinimulang akayin sila papunta sa gubat, kaya't nagtataka si Locke kung bakit siya nagtitiwala ng ganoon kadali. Binanggit ni Luke Ira na madali lang nakita ni Locke ang kanyang ilusyon, na nangangahulugang mas malakas siyang mangkukulam kaysa sa kanya. Sa kabila nito, hindi niya sinubukang imbestigahan ang kanyang lihim sa pamamagitan ng puwersa, kaya't iniisip ni Luke Ira na mapagkakatiwalaan siya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang sinaunang guho. Sa kailaliman ng guho, binuksan ni Luke Ira ang pinto ng isang lihim na silid. Pagkatapos, sinabi niya sa isang tao na tinatawag na Lord Jebreka na siya ay bumalik na. Habang sinusundan siya ni Locke, nagulat siya nang makita na si Ginoong Jebreka ay talagang isang manok. Habang tila labis na iginagalang ni Luke Ira ito, basta na lang itong binabalewala ni Celis bilang isang karaniwang manok. Nang marinig ito, nagalit si Luke Ira at sinabi sa kanya na si Jebreka ay isang banal na nilalang na tinatawag na Seraphile. Nagtataka, tinanong ni Locke kung bakit niya pinahahalagahan si Jebreka ng labis. Pagkatapos, inihayag ni Luke Ira na ang mahiwagang ibon ay may kapangyarihang baguhin ang mundo. Ipinaliwanag niya na si Jebreka ay nagmula sa orihinal na Seraphile, na nagbigay buhay sa kanilang mundo sa unang pagkakataon. Ayon sa alamat, ang mga Seraphile na tinawag ay tumulong sa pagtukoy ng hangganan sa pagitan ng araw at gabi, na humubog sa kanilang mundo sa kung ano ito ngayon. Dahil dito, si Ginoong Jebreka ay may kapangyarihang magbukas at magsara ng mga dimensional na puwang. Nang marinig ito, naaalala ni Locke ang mga salita ng vampira, na nagsabi sa kanya na isang portal ang magbubukas sa kanilang mundo, na magpapahintulot sa mga madilim na Diyos na salakayin ito. Nagtataka si Locke kung si Ginoong Jebreka ang tunay na target ng vampira dahil dito, at tumango si Luke Ira. Ipinahayag niya na ang kanyang tribo ay namumuhay ng mapayapa sa hilaga hanggang sa salakayin ng mga vampira at patayin ang lahat upang nakawin ang makapangyarihang manok. Gayunpaman, ibinigay ng pinuno si Jebreka kay Luke Ira para sa ligtas na pag-iingat, at sa isang paraan ay nakaligtas siya sa masaker ng buhay. Mula noon, pumunta siya sa templong ito dahil sinabi ng kanyang tribo na ang templo ay pinoprotektahan ng isang sinaunang hadlang. Bigla, sinaksak ni Locke ang sahig ng templo. Madaling nabasag ng kanyang espada ito, na nagpapakita na walang hadlang sa paligid ng gusali. Dahil nakalantad ang templo, delikado si Luke Ira at Ginoong Jebreka na mahulog sa mga kamay ng vampira. Hiniling ni Locke na lumipat siya sa kabisera, kung saan siya ay mapoprotektahan. Nag-aalangan si Luke Ira, kaya't pinapakalma siya ni Locke na paprotektahan niya si Ginoong Jebreka kahit ano paman. Bilang patunay, ipinakita niya kay Luke Ira ang kanyang espada, na nagpapakita na natalo na niya ang demonyong Panginoon. Nang mapagtanto ito, kinilala ni Luke Ira na si Locke ang dakilang pantas. Sinabi ni Locke sa kanya na mahusay ang kanyang nagawa sa pagprotekta kay Ginoong Jebreka, dahil mayroon siyang kapangyarihang protektahan ang mundo.
Nang marinig ito, umiyak si Luke Ira, masaya na malaman na hindi nasayang ang sakripisyo ng kanyang pamilya at mga kababayan. Sa kanilang paglabas, nagsimula si Luke Ira na makipagtalo sa mga Cellist. Bigla, itinulak ni Locke si Luke Ira palayo nang may subukang umatake na vampira sa kanya. Pagkatapos, itinulak niya ang vampira palayo. Nagulat ang vampira at nagtataka kung sino siya. Tumanggi si Locke na sabihin ang kanyang pagkakakilanlan sa isang mababang nilalang, na nagpagalit sa vampira at sa kanyang mga kasama, na alam na hinahanap nila si Ginoong Jebreika. Nagseryoso si Locke at inilibing ang lahat ng mga vampira sa abo. Malapit, isang vampira ang lihim na nagmamasid sa kanilang interaksyon. Upang ipaalam sa kanyang mga kaibigan sa bahay, sinubukan ng vampira na tumakas sa pamamagitan ng pag-transform sa napakaraming paniki. Kahit si Locke ay walang magawa laban sa pagbabagong ito, ngunit bigla, naglabas si Ginoong Jebreika ng isang malakas na sigaw. Ang tawag na ito ay nagburro sa vampira sa gitna ng kanyang pagbabago, na nag-iwan sa mga Cellist na lubos na nagulat. Ipinaliwanag ni Luke Ira na si Ginoong Jebreika ang may kontrol sa daloy ng mga dimensyon. Sa pamamagitan ng pag-transform sa mga paniki, sinisikap ng vampira na puwersahin ang paglipat sa ibang dimensyon. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Ginoong Jebreika, kaya ang vampira ay nabura mula sa pag-iral, nang marinig na ang manok ay may napakalaking kapangyarihan. Nagtataka si Cellist kung bakit kailangan ni Ginoong Jebreika ng proteksyon mula sa sinuman. Ipinaliwanag ni Luke Ira na ang mga kapangyarihan ng manok ay gumagana lamang kapag ang target ay nasa gitna ng paglalakbay sa dimensyon. Kung hindi, kahit sino ay pwedeng kunin ito tulad ng isang karaniwang ibon. Kinagabihan, umabot silang tatlo sa kabisera. Doon, nakita nila na naghihintay ka kay Locke. Agad na naging mapaghinala si Cellist sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Locke na kaibigan siya. Nang marinig ito, nagmamalaki siya kay Je tungkol sa pagiging alagad ni Locke. Pagkatapos, sinabi ni Je kay Locke na kailangan niyang pag-usapan ang isang bagay ng pribado. Ipinaliwanag niya na ang lahi ng mga vampira ay talagang may malaking balak. Sa kanyang imbestigasyon, natuklasan niya na lahat sila ay pinamumunuan ng isang mataas na Panginoong Vampira, na isang makapangyarihang nilalang na kayang kontrolin ang lahat ng vampira upang sundin ang kanyang utos. Nang marinig ito, kahit si Locke ay nag-alala, dahil ang mataas na Panginoon ay maaaring gumawa ng napakalaking pinsala gamit ang kanyang talino at makapangyarihang puwersa.